siga sa PBA, kilalang matapang sa loob at labas ng court. Yung alam mo na maririnig mo pala ang pangalan niya, talagang mapapaaway na. Bilang itong request nyo, sige, Kelly Nabong, literal na may kamay na bakal sa basketball. Marami nagsasabi na hindi pa rin daw nagbabago si Kelly Nabong dahil hanggang ngayon ganun pa rin siya sa bagong liga na pinasukan niya. Kumusta na si Kelly Nabong matapos ibagsak ng dati niyang team sa PBA? Si Kelly Nabong ay ilan lamang sa mga kinaiinisang player sa PBA. May mga ilang PBA fans din ang ayaw sa kanya. Siya din yung sinasabing kryptonite daw ni Calvin Abueva. Kahit kailan, hindi ito pinatulan ni Calvin dahil nga daw masiga sa kortong si Nabong. Marami ang nagsasabi na magboxing na lang daw kaysa manakit sa pagbabasketball. Mula Solano County, California, ang 6'6" PF center na to ay nag-aral sa Santa Rosa GC. Mukhang Bisaya lang mukha ni Nabong pero English speaking po yan. Kasi nga sa California siya lumaki, nagustuhan niya ang PBA nung pinakilala sa kanya ang ligang to ng isang agent. Kaya nagpa-draft siya, 17th overall pick na pinili naman ng Rain or Shine. Going 2013 season, siya ay binigay naman sa Meralco pero agad na pinasa sa Global Port bilang parte ng kasunduan nila sa Global Port. Halos mag-iisang taon pa lang si Nabong na involved na siya sa isang malaking brawl. Doon yung nagsimula sa away ni Marvin Hayes at Marcus Blakely hanggang sa pumasok na rin sa gulo si Mark Pingris at silang dalawa ay nagsuntukan. Kaya silang dalawa ay pinabayad ng 60,000 pesos na fine. Laban yon ng Global Port at San Mig Coffee. 2015 na i-trade si Nabong pabalik sa Meralco kapalit si John Wilson. 3 taon ang lumipas, si Nabong ay na-i-trade ulit this time patungong Caliber team, ang San Miguel Beermen kapalit si Gabby Espinas at isang second round pick. Dito sa SMB kahit seldom use lang siya pero nakakagawa naman siya na isang maayos na support role at nang dahil sa matitibay na kasamahan niya gaya na lamang nung buhay pang Death 5 sa pananatili niya ay nakakuha naman siya ng 2 PBA titles nang walang kapawis-pawis. Doon lang siya pinagpawisan nung panahon na dumating si Deswell sa SMB, isang undersized na import na mainitin din ang ulo. Bali nangyari ang kaguluhan sa kasagsagan ng practice. Nagkainitan si Deswells at Arwin Santos. Kung hindi ako nagkakamali, na hard screen ata ni Santos si Wells. Kaya nagalit si Wells tapos pinagtanggol naman ni Tubid si Santos. Tapos nung magsusuntukan na si Wells, Tubid at Santos, sumama naman itong si Nabong at tinulungan si Wells na makipagsuntukan laban kina Arwin at Tubid. Kaya ang resulta, napurnada yung road to Grand Slam nila at nagkawatak-watak. Si Wells umalis ng bansa na hindi nagpapaalam sa SMB. Si Tubid na i-trade sa Terra Firma. Si Nabong na i-trade sa Northport taong 2020. Pagkatapos ng isang taon, binigay siya sa Blackwater at ilang buwan lang ang lumipas, hindi na nirenew ng Blackwater ang kontrata niya. Taong 2023 may kumuha sa kanya mula sa MPBL, ang Davao Occidental Tigers. Nasaan na nga ba si Kelly Nabong ngayon? Hindi rin naman nagtagal, may nagka-interest sa kanya na mula sa isang bagong buo na liga, ang Pilipinas Super League, galing team Chichi Albayanos Wildcats. Dito sa bagong liga, siya ang pinakasiga at kinatatakutan umano sa court kasi nga galing siyang PBA, tapos yung playing style niya yung namimikon, tapos yung siya ang pinipikon, mas pikon pa pala. In fairness naman kay Nabong, 36 pa lang naman siya pero may shooting po. May jumpers. Mas magaling pa nga ito kay Brondial sa free throw. Tsaka maayos dumipensa kasi siya yung kinuha ng ilang mga liga dahil nga reliable pa naman siya sa defense. Kahit bumaba ng kanyang percentage sa shooting, pero yun nga kahit papano, may experience pa rin si Nabong sa PBA at yun ang credentials niya bilang isang manlalaro. Pinangahawakan niya na meron siyang 2 PBA championships at nakapaglaro pa sa SMB. Siya nga pala, kung meron man kayong mga former PBA players na gusto nyo i-feature natin sa video na to, comment mo lang yun sa baba at gagawa natin ng buhay yan.